Sa nakaraang video, dito sinabi ko ang mga ginagawa ng mayayaman na hindi mo ginagawa. At ngayon, tatalakayin natin ang gawain ng mahihirap. Kung bakit sila patuloy na naghihirap. Paulit-ulit ko nga sinasabi na ang tagumpay ay napag-aaralan. Ang ating kaalaman, habits at dedikasyon ay malaking tulong upang makamit natin ang success. Halimbawa, wala kang ideya kung paano yumaman o maging successful. Sa tingin mo, paano mo ito maaabot? Gaya ng paaralan, kapag kukuha ka ng kurso ay dapat paglaanan mo ng oras para ikaw ay matuto. Ganyan din sa financial literacy. Dapat may willingness kang matuto. At bigyan mo ng oras na pag-aralan ang financial at mga successful na tao. Kaya sa video na ito, sasabihin ko ang mga habits ng mahihirap. At kung meron ka nito, ay may chance ka nang baguhin ito. Pero tapusin mo hanggang dulo ha, dahil may surprise din ako para sa'yo. 5 ginagawa ng mahihirap na hindi ginagawa ng mayayaman. Una, utang ang solusyon sa problema. Ang mahihirap kapag walang pera ay mangungutang kaagad. Utang kaagad ang naiisip na paraan. Hindi sila nag-iisip kung paano kumita o maghanap ng trabaho. Alam mo kung anong ginagawa nila? Punta kaagad sila sa kanilang magulang, kapatid o kapitbahay para manghiram. Dahil nga ito ang kanilang nakasanayan. Ang masakit dito, ang perang sinahod ay ubos gastos sa luho. At ngayon na oras na ng bayaran ng kuryente, tubig at pambili ng bigas ay wala na silang pera. Kaya ang tanging solusyon ay mangutang. Inuuna pa ang luho at uutang kaagad kapag walang pera. Kahit malakas pa ang katawan para maghanap ng trabaho. Pero hindi ko sinasabi na ang utang ay masama. Mayroon kasi tayong good debt at bad debt. Ang good debt ay ito yung puhunan na ginamit mo para sa iyong negosyo, mag-expand ng businesses, or kahit ano pa diyang panggagamitan mo ng iyong pera as long as nagpaparami pa ito ng pera. Ang bad debt naman, ito yung inutang mong pera na ginamit mo sa iyong luho o sa anumang bagay na hindi bumabalik ang value. In short, naglaho na parang bula. May pagkakataon naman talaga na kailangan nilang umutang dahil sa emergencies. Pero kung aware ka sa emergency fund, ay for sure hindi ka mangungutang. Kaya mahalaga na bumuo ka ng emergency fund. Sa video na ito, sinabi ko ang kahalagahan ng emergency fund at kung ilang buwan ang dapat meron ka nito. Pangalawa, palaging distracted. Sa mundo natin ngayon, mahirap na magkaroon ng peace of mind. At yan ang struggle nating mga tao, lalong-lalo na ang mahihirap. Palagi silang distracted sa social media na nagdudulot ng procrastination. Pagising sa umaga, puno na ang utak kakascroll sa Facebook. Hanggang ang buong araw ay nakahiga lang at wala nang natapos na gawain. Ang mayayaman kasi kahit nagfe-Facebook yan ay may self-control. Alam nila na ihiwalay ang distraction versus priorities. Kaya para maiwasan mo na madaling madistract, maglaan ka ng oras kung kailan ka lang mag-check ng iyong social media account. Halimbawa, may ginagawa kang important task, pero gusto mo pa ring maging updated sa social media. So, ang dapat mong gawin ay maglaan ka ng 20 to 25 minutes sa iyong important task. Kapag tapos mo na itong gawin, ay mag-take a break ka ng 10 to 15 minutes. At yan ang gagamitin mo para mag-relax or mag-scroll sa Facebook. After mong gawin ang iyong break, ay ipatuloy mo ulit ang iyong important task. At gawin mo lang ito ng paulit-ulit hanggang sa matapos mo na ang iyong gawain. Sa ganyang paraan, hindi ka madidistract at magkakaroon ka pa ng self-control. Balance pa rin ang iyong buhay. Alam mo ba na talo ng taong bobo na may focus at atensyon sa trabaho, ang taong matalino pero palaging distracted. Ang bilis guluhin ng ating isipan. Pero mahirap ito panatilihing focus. Kaya piliin mo ang mga bagay na dapat mong ipakonsume sa iyong utak. Ang pangatlo, nagsisettle for less. Ang mahihirap ay okay na sa pagiging mahirap. Kahit deserve naman nilang yumaman, nasa mindset na talaga nila na komportable sila sa kanilang buhay
o sitwasyon ngayon. Kaya isa din itong dahilan na wala silang drive or motivation para umunlad. Ang pagsisettle for less ay hindi magandang ugali. Lalo na kung may capacity ka namang yumaman. Halimbawa nito, okay ka lang kumain ng 3 beses sa isang araw kahit walang ipon. Isa pang halimbawa, okay ka nang maging empleyado habang buhay kahit may skills ka naman para maging negosyante. Ang mga nabanggit ko ay iilan lang yan sa halimbawa ng settling for less. Basta ito yung mga bagay na ina-accept mo na kahit meron pang mga bagay na deserve mo. Ito yung paglo-lower mo ng iyong standards at expectation na mas mababa pa sa iyong level o pagkatao. Ang mayayaman alam nila ang value, lalo na sa oras. Kaya hindi sila nagsisettle for less. Besides, they strive harder to meet their highest potential while valuing their time. Pang-apat, inaasa sa swerte o sugal ang buhay. Tumataya ka ba sa loto? Or may kilala kang tumataya sa loto araw-araw? Ito kasi ay paswertihan. Kumbaga, sa 100%, 1% lang ang chance mong manalo. Bakit? Dahil sabi ko nga, ito ay paswertihan. Sa kadami-daming taong nagtataya, sa tingin mo, ilang porsyento na mahuhugot ang iyong numero. Lalo na ang combination ng numero ay napakahirap. So, sinong pinapayaman mo? Siyempre, ang gobyerno. Instead na magtaya ka at umasa sa swerte, ipunin mo ang pera pampatayo ng iyong sariling negosyo. Alam mo, wala yan sa kapital. Nasa diskarte kung paano mo sisimulan. Kasi kung iasa mo sa swerte ang iyong buhay, ay for sure matanda ka na, hindi pa maginhawa ang iyong buhay. Gaya ng pagsusugal. Alam ko, nagsusugal ka para manalo. Pero, alam mo ba kung ano ang sugal? Ito ay psychology. Akala mo tuwing nanalo ka ay buenas ka na. Hindi mo naisip na kailang talo ka na ba bago manalo. Baka mas malaki pa ang talo mo kaysa sa iyong panalo. For sure, kung bibilangin natin ay madami ka ding talo. Tandaan mo, walang yumayaman sa sugal. Nauubos ang pera, for sure na may meron. At kapag madali mong nakuha ang pera, ay madali din itong mawawala. Kaya ang ating panglima o ginagawa ng mahihirap na hindi ginagawa ng mayayaman ay sinisisi nila ang iba sa kanilang kapalaran. Ang buhay natin ay ating responsibilidad. Oo, maswerte yung ipinanganak na mayaman. Pero hindi yan katwiran para sisihin mo ang iyong magulang sa sitwasyon mo ngayon. Sa halip, humanap ka ng paraan para mabago mo ang iyong kapalaran. Sabihin na natin na may pagkukulang din sila. Pero sabi ko nga, responsibilidad mo ang iyong buhay. Huwag mo silang sisihin dahil gaya mo rin, hindi sila tinuruan ng financial literacy. Instead, hikayatin mo sila para matuto din sila at sabay-sabay kayong aasenso. Isa pang sinisisi ng iba sa kanilang kapalaran ay gobyerno. Oo, may ambag ang gobyerno sa ating ekonomiya. Pero hindi ibig sabihin nun na sila din ang may kasalanan sa sitwasyon mo ngayon. Huwag mong iasa ang iyong buhay sa gobyerno. Dahil alalahanin mo, napakaraming tao sa mundo. Sa tingin mo, makakaya ng gobyerno na tulungan ang lahat ng tao? Di ba mas pinipili pa rin nila yung mga kapos at wala talaga sa buhay? Kaya instead na sisihin mo sila, maghanap buhay ka or gumawa ka ng paraan para baguhin ang iyong sitwasyon. Tandaan mo na sa Diyos ang awa pero nasa tao ang gawa. Kaya, kilos-kilos din. Ito na nga ang pa-surprise, ang bonus tips. Gustong lumamang sa kanilang kapwa. Masakit man tanggapin, pero habit yan ng mahihirap. Hindi ko naman nila lahat ha, pero kadalasan kasi ito ang nangyayari. Gusto nila na parati silang nasa itaas. Sila ang sinasamba at tinitingala na kung tutuusin ay wala naman silang pera at nagpapanggap mayaman. Alam mo, hindi
ka yayaman kung ganyan ang iyong ugali. Tayong mga tao ay pantay-pantay lamang. Naiiba lang ang status ng ating buhay dahil nga merong mayayaman at mahihirap sa mundo. Minsan daig pa ng middle class ang mayayaman. Halimbawa, yung pagpapasweldo ng mababa. Hindi porket kulang ang kaalaman ng isang tao ay didihaduhin mo na. Isipin mo din ang karma. Isa pang halimbawa na bakit sinabi ko na ang mahihirap ay lumalamang ng kapwa. Ito yung pag-uutang na hindi nagbabayad. Yung daig pa na may amnesia. Sorry ha kung natamaan ka. Real talk lang tayo. Mga iilan lang yan sa halimbawa at marami pang iba. Tandaan, kapag mabuti ang ginawa mo sa iyong kapwa, mabuti din ang babalik sa'yo. So, bago tayo magtapos, paki-like naman ang video kung nakatulong sa'yo. Don't forget na mag-subscribe at hit the notification bell para updated ka sa aking mga uploads. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.